A tutorial video on how to pay G-Credit 2023 updates. Watch this. Hi guys, a great day po, and this is Erlene TV. Ang topic po natin today is about GCash G-Credit payment. So magkakaroon po tayo ng updates for 2023 using our G-Credit account. So click mo ng GCash. So, dito sa GCash, magbabayad po tayo ng aking nagamit na G-Credit sa mambayad po ng bills. So, babayaran po natin yung aking account dito sa G-Credit. So, meron akong available balance na 3,107.51. So, babayaran po natin ang aking nagamit na G-Credit sa pambayad nga po ng bills. So, i-check po natin guys. Click mo ang View All. Sa View All, nandito ang Send, Pay, Borrow. So, select natin ang G-Credit account. Yan, click G-Credit. So, ang kagandahan sa G-Credit, nagagamit po natin to sa mga emergency po nating bayarin, sa mga bills po natin. So, nagamit ko po ang aking G-Credit dahil wala pa po akong bill na dumadating. So, ginamit ko po itong aking G-Credit sa pagbabayad ng Meralco bill. Ginamit ko lang po yung customer account number and tinawag ko lamang po yung amount sa hotline ng Meralco. So, nangyari po, dito na po ako nagbayad ng aking Meralco bill. Pero ngayon po, babayaran po natin yung due ko dito sa aking G-Credit na naka-due on June 2. So, meron naman po akong pambayad. So, babayaran ko po muna ito na naka-date ng June 2. So, dito sa billing details, April 18, 2023 to May 17 po yung pinaka-billing date niya. So, ayan po yung nagamit ko simula April 18 to May 17. So, nagkaroon lang tayo ng interest due na 37.52. So, pwede po pala tayo magbayad ng minimum amount due amounting to 318.92. Pero to avoid additional penalties or interest, bayaran na rin po natin to ng buo. So, ganito po yung process guys. So, may mga previous tutorial po ako dito sa G-Credit. Binakikita ko lamang po sa inyo yung kagandahan po nito sa mga kung wala po talaga tayong extra budget na pambayad or nagkaroon po ng delay sa ating statement of account. Pwede po natin gamitin itong G-Credit. Basta kabisado lamang po natin yung account number na i-input natin dito sa payment details. So, bayaran na po natin ang G-Credit. So, pindutin na po natin ang Pay per G-Credit. So, as you can see, babayaran po natin ay 2,851.52. Nakalagay dito, may mga payment option pa rin po dito. So, pwede po tayo magbayad ng minimum due na 318.92. So, dahil babayaran na po natin ang buo, pindutin natin ang total due. Lumabas na po sa enter amount ang 2,851.52. So, yan. Pwede na po natin siyang i-next pag okay na. Click next. So, yan. Nagkaroon na po ng confirmation regarding sa ating G-Credit payment. Nakalagay dito, you're about to pay 2,851.52 using your GCash account. Please review to ensure that the details are correct before you proceed. So, make sure po na tama po ang mga information details na naka-indicate po doon. Kung okay na double check mo na, i-confirm mo na. Click confirm. So guys, nakabayad na tayo na may reference number, successfully paid for G-Credit dues, and the total amount dated today. And ayan, magkakaroon na tayo ng copy ng ating payment
details. I-download mo yan para magkaroon ka ng reference or para magamit mo in due time. Kung magkaroon ng error tong transaction mo, nabawas naman pala, so meron kang backup ang yung resibo. So download natin guys. Naka-save na siya sa gallery. Pag okay na, click OK. So, ganito lamang guys, no? Kagandahan talaga ng G-Credit. Talagang nakakatulong sa pagbabayad ng bills, lalong-lalo na sa emergency. Wala kang extra budget, wala kang SOA, pwede po nating gamitin ang G-Credit payment account natin para magkaroon tayo ng monthly payment na pwede na po pala natin ditong gamitin to. Kaya lang magkakaroon lamang po ito ng additional interest. Ayun po para sa paggamit po nito. I'm done with this video. I hope nagkaroon kayo ng additional information regarding G-Credit payment. Ito po yung aking updates for 2023 sa paggamit ng G-Credit account. So guys, this is Erling TV and have a good day po. And bye!